Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi sa ating lahat. Lunes na naman at alam na pag 9:30 na ng gabi dito sa 702 DZAS ay oras na para ihatid sa inyo ang paborito niyong counseling program on air mula noon hanggang ngayon, ang Heartline. Ayan. At para po sa Monday edition ng Heartline, ako nga po ang inyong program host, si Ate May Gomez, isa sa mga resident licensed counselors ng Amara Counseling and Training Center. Makakasama ninyo hanggang mamayang 11:00 ng gabi. Ayan. So marami po tayong followers ng Heartline, hindi lamang po kapag Lunes, maging sa ibang araw po ng linggo hanggang Biyernes yan. Basta 9:00 na po ng 9:30 na ng gabi, Heartline na. Yan. So, shout out po sa mga suki nating nakikinig sa kanilang mga transistor radios, sa mga YouTube, yan, at yung mga ibang platforms katulad ng Facebook. Hello po sa inyong lahat, no? At kung saan man po kayong panig ng mundo sa oras na ito, even po dun sa mga nasa labas ng bansa, yung mga nasa Taiwan, US, iba na sa Middle East, Europe, ayan, kung saan-saan pong lugar, no, ng mundo, ayan. So, iba po marahil ay mga OFW or iba ay nag-migrate na at iba siguro po ay naho-homesick na, ayun, nako. So, hayaan niyo po na kayo po ay aming samahan at malibang po kayong makikinig sa amin, ano? Marami po naman na yung iba sa atin ay nandito lang sa Pilipinas nakikinig habang may ibang ginagawa. Kumbaga nga ay nagmo-multitasking yung iba. No, yung ibang mga nanay na nagtitiklop ng kanilang mga natuyong sinampay, naghuhugas ng pinggan habang nakikinig sa amin yan. Welcome po sa inyong lahat, no? At yung iba nagpapaanto kasi po may pasok bukas. So sana po ay patuloy nyo kaming samahan, no? Pwede po kayo mag-comment, magbigay ng feedback sa ating comment section. Gusto po naming makarami ng mga matutugon ng mga questions, ng mga katanungan mula sa ating pong mga viewers and listeners. Kaya nga po, hindi na natin pakahahabaan ang introduction na ito at papakilala ko sa inyo ang ating butihing bisita. Wow, special. Isa ring mami na gaya ko. Nagpaunlak po siya para tumulong na tumugon, no? At magbigay payo sa very special na topic natin ngayon, no? Mamaya malalaman niyo kung anong topic yan. Siya po ay kabatch ko na graduate sa amin pong Masters in Pastoral Counseling sa Asian Theological Seminary. Nakasama ko po itong mag-review. Ayan. Makasama ko pong dumudugo yung utak habang nag-aaral, nagre-review dun po sa sulok ng UST, no, noong 2016 para po kami maging registered counselors. Ayan. At sa grasya lang po ng Panginoon kami pumasa naman, no, kasama yung isa naming batchmate, si Grace. Ayan. Hello, Grace. Ayan. So, introduce ko sa inyo si Mommy Annie Molito Quinto. Siya ay mom of 3 boys, of course. Wife siya na kanyang loving, supportive husband, si Daddy Jeff Quinto. Hello, Jeff. At yung kanyang eldest, no, may 3 boys siya, yung eldest, merong autism, ayun. At meron siyang language impairment. He is 6 years old. Yung kanyang middle child is 5 years old at yung youngest naman ay 3. At itong dalawa namang younger ay mga neurotypicals. Yun yung pagkaka-describe ni Mommy Annie. Si Mommy Annie po, meron siyang educational and professional background in both education and counseling.
And she has a graduate certificate in autism studies. Mamaya, interview natin siya dun sa autism studies niya yan. And she is currently a full-time homeschooling mom to her 3 boys. Yung tatlo nag-aaral na. Okay, so Mami Ani, parinig mo yung boses mo. Batiin mo na kung sino gusto Yan. mabatiin. Magandang gabi po sa bawat isa. It's nice to be back sa Yeah. Heartline. Noong last namin nasa Heartline, parang mga single pa lang kami. Single pa lang ako. Ayan, salamat po sa lahat na nakikinig at talagang very loyal na nakakasama po tuwing gabi dito sa Heartline. Mhm. Binabati ko po yung aking nanay na nasa Palawan. Ayan, nag-unwind. Yan. Wow. Yung kuya ko po and family niya sa Canada, yung sister ko po Mm. nasa Valenzuela. Ayan, binabati ko po ang lahat. At of course, ang aking butihing asawa, nabanggit na ni Miss May, si Jeff. Ayan. Yee! Yee! Para puro tawanan lang tayo ngayon. Oo. So, Okay, sige. So, nabanggit mo, no, dun sa, well, pagkaka-introduce ko sa'yo, na nag-aral ka ng autism studies, no? At meron kang graduate certificate. Gusto ko lang tanong, siguro, bago tayo magpatuloy na sa mga questions, what pushed you? Bakit mo naisip na pag-aralan yun? Is it because of your son or? mm Mm. nag-push sa akin mag-study na ng autism. Ano na yan, Mm. after na po ng grieving process ko dun sa anak ko. Oh. Kasi, yeah, yung nalaman ko kasi yung case ni Joseph was year 2022. And masyadong masakit sa puso kasi parang nasa postpartum pa lang po ako, kakapanganak ko pa lang doon sa pangatlo Oh. eh. Tapos talagang nag-give ako ng time para ipa-check up siya. Kasi buntis pa lang ako, nakakakita na ako ng mga signs sa kanya. And of course, dahil ayokong emotionally ay maging down at maapektuhan yung baby na nasa sinapupunan ko. Oo nga. Nag-extend pa po yung time para mapa-check up si Joseph, yun yung autistic ko pong anak. Mm-mm. And then nung nalaman na namin na may autism siya, hindi ako kagad po nag-research. 2022 po yun Hindi ako nag-research Pandemic kagad. pa. Pandemic pa po, opo, post-pandemic. Hindi kagad ako nag-research kasi natatakot ako sa mga mababasa ko. Parang feeling ko hindi pa ako ready. Ganon. Mahirap pala for a mom, no? Ang hirap po kasi Ang parang hirap. gusto kong malaman, Mm-mm. pero ayaw ko kagad malaman. Though alam may Oo. idea naman po ako sa autism dahil nga may Mm-mm. educational background and all. Mm. Pero yung puso ko hindi pa ready bilang nanay. Pero Ayun. yung utak ko, kating-kati ng malaman yung Research autism. na research na. Research na ako. Pero sabi ko, ayoko maging bias para sa anak ko kasi baka maapektuhan din kung paano ko siya titignan at paano ko Oo siya nga. tratuhin. Mm. Kaya it took me 1 year, Miss May, bago mag-research. Tapos sa Wow. 1 year na yon, I just observed Joseph. Yung parang kinilala ko lang siya, yung mga triggers niya, kailan siya Mm-mm. nagme-meltdown or nagtatantrum, kailan siya natatakot, kailan siya masaya, ganyan. Tapos after a year ng tinatawag ko po siyang grieving process ko, nag-stop lang akong mag-grieve at nag-start ako mag-aral. Kasi parang inimpress sa akin ni Lord yung salitang purpose. Yan. Parang Wow. yung purpose nung, you know, nung mga pinagdadaanan namin. Mm-mm. Tapos after that, I remember, di ba po, after ng counseling natin, parang may specialization something, mga ganyan. Mm-mm. Wala pa po ako noon. Kaya nung throughout the 1 year na yun yung na-remember ko yung word na purpose na parang I was seeking kung saan ako mag-specialize. And Mm-mm. then, nagkaroon ako ng anak na autistic. And since autism is a lifelong process, and it's Wow, lifetime lifelong pala Lifetime, siya. yes, lifelong po talaga siya journey. Habang Uh-huh. nabubuhay, case na po Oo. talaga niya yon. And being a mother is a lifelong process din. Hindi naman So, nabubuhay yun, di journey mo ba? talaga with your child yun, ano? Opo. Kaya sabi ko, that's Hanggang my andyan purpose. ka. Yes. Ayun. Kaya yun yung nag-push sa akin. After ko ma-realize yung purpose ko, sige, game na ako. Mag-aral na tayo ng autism.
Ayun Medyo po. natagalan, Kaya ano? medyo tagal po talaga. Oo. Oo. And then, Natatakot ka. natatakot ako. Natatakot ka Pero sa ano po mababasa to, mo. Mm. it's an online course na from Ah, an international college po sa Griffith University. oh, Kasi, wow. ayun, I cannot go out of the house kasi syempre, Mm. working yung husband ko and then the kids need me, especially Oh, Joseph. yeah. Oo So, nga. kaya malaking blessing din po na may nagkaroon ng online classes. Pero ang question ko, ito bang studies mo on autism, nagagamit mo siya professionally? I mean, yung inaral mo, may mga clients ka that needs Ah, this ano, yung information. yes, professionally kasi ngayon po homeschooling ako, no. Pero Mm. more on personal approach po sa akin ngayon eh. Ah, Though sa career, hindi pa po ako, wala pa po akong ano ngayon kasi naka full-time, full-time mm, mama ko ngayon eh. Nag-resign po mm. ako. Nung nalaman ko may autism si Joseph, nakapag-decide po kami ng husband ko na mag-resign ako to focus I on his see. development muna. Then until Mm, kaya na niyang tumayo, then alam na rin po namin yung mga pwede naming magawa as a family and of course dun sa dalawa pang mga bulilit ko. And then I think I can go back by that time po sa I see. trabaho. Okay. And ano, siguro maganda ring maraming nakikinig sa atin. Baka may mga, alam mo yun, may mga suspicions sila sa kanilang Mm. anak, at sa kanilang estudyante, o yung mga ganyan, mga bata. Ano ba yung mga signs na pwede mong Mm. i-observe na probably magbibigay sa iyo ng Mm. ng Idea. idea ba na baka Mm. kailangan ko tong patingnan, ganyan. Opo. Oo. Ako po medyo strict po ako pagdating sa signs and symptoms Oo. kasi parang sa society natin, makita lang natin yung batang malikot, feeling natin ay Mm. autistic na, may ginawang kakaiba, ay Ang autistic bilis na eh. mag-label, ano? Ang, bi- ang, ang bilis nga po talaga. Kaya Parang po, enjoy tayo mag-label. ako nga po eh. Actually, part Oo. po ng autistic yung pag-delay. Ganun pa. Joke lang. Oo. Pero pagdating po sa science, ako sabi ko nga po, Mm. strict ako pagdating dito na All ano po, right. doon ako sa kung anong sinasabi ng DSM-5. Yung DSM-5 po, para sa mga hindi po, wala pong idea, ito po yung manual na ginagamit ng mga medical practitioners para i-diagnose yung iba't ibang, ailments, karamdaman, or Mm. cases. Sa autism po, according po dito sa DSM-5, isa po siyang neurodevelopmental condition. So, Yeah. hindi po siya, Okay. kumbaga, hindi siya disease na isang Mhm. tableta lang ay mawawala na. Ayan. Mm. Condition po siya ng brain. Ng brain, Opo, neuro no? iba Oo. po yung processing ng brain nila. All right. Ganun po natin siya dapat matingnan. Ito po yung parang I think para mas malinaw po, no? Halimbawa, sa hayop, may dalawang uri ng hayop, aso at pusa. Yung brain Mm. processing nila iba din. 'Di ba po? Mm. Iba rin din sila Mm. makipag-communicate dahil aso Yeah. at pusa. Sa tao po ganun din. Tayo po na hindi po tayo diagnosed ng ASD or ng autism, we can say that we are neurotypicals. Ang mga may autism naman po or tinatawag kong autistic or people with autism, sila po yung tinatawag natin na ayun nga autistic, minsan neurodivergent, pero very broad din po na idea ng Ah. neurodivergent ganyan. Mm. Mm. Kaya po, magkaiba po yung brain processing ng neurotypical at ng neurodivergent. So, hindi talaga Neurodivergent. siya sakit, ganyan. So, Mhm. pagkakaiba po siya ng processing ng brain. Pag-process ng brain. Opo. I So, see. ito po yung mga symptoms, Ate May, according sa Okay. DSM-5. Mm. May actually, five, pero ito po yung mga practical na signs and symptoms. So, una, may persistence po ng difficulty or challenge pagdating sa social interaction and communication. And then yung Okay. pangalawa ay yung presence po ng mga repetitive behaviors, patterns, Yeah. interests. Dito po Mm. sa unang binanggit ko na persistent challenges or kahirapan po sa pakikipag-interact. Dito po yung lumalabas yung kahirapan nila sa one-on-one interaction. Yung parang Mhm. napapansin ninyo, hindi sila tumitingin sa mata, hindi sila Wala eye sumasagot, contact.
Hindi sila Mm. nag-share ng feelings or minsan very direct sila. Ang pangit mo. Ganyan. Ah, Opo, very direct no. mm, Parang ayoko mm. sa'yo. Ganyan. So, Ah, yung parang hindi nila naiisip yung nararamdaman ng kinakausap nila. mm, Ayun. So, hindi dahil sa barumbado sila, bastos sila mga bata. Pero, brain processing, may mm. pagkakaiba po sa kanilang brain. So, Another, very low yung yes, empathy nila. yes po. Oh. Hindi dahil sa wala silang pake, pero yung processing ng brain nila o yung pagkakaiba po sa pagpoproseso nila ng mga bagay-bagay sa paligid ay kakaiba. And then Mm. another thing po, no, hindi sila mabilis talaga po make up ng mga non-social cues. Ah, So kahit okay. na ganunin mo, hindi sila lalapit. Kawayan mo, hindi sila kakaway. Mm, Ganun po. Hindi po nila alam na kapag kumaway ka, parang pag hindi ka kumaway, it's a sign of disrespect. Pag hindi ka nagmano, it's a sign of disrespect. Hindi po nila alam yun. Lalo na sa mga bata. Meron aha. pa po pagdating sa kahirapan sa pakikipag-communicate, dahil nga may kahirapan sila sa pakikipag-interact one-on-one and sa pagbasa ng mga non-verbal cues, nahihirapan po sila mag-maintain sa mga relationships. Kasi nga, Mm, sabi nga natin kanina, di ba, nadja-judge sila dahil po doon okay. sa pagkakaiba nila. Yung susunod po, yung patterns ng mga Ah, yung behaviors, repetitive, interests. sabi Opo, mo. repetitive. Ay, sorry. Yung kanina, yung social interaction, yung tatlong bagay na yun dapat present sa taong may Ah, autism. okay. Opo. Hindi lang iisa. Halimbawa, mahina lang siya sa verbal cues, pero magaling naman sa ma-PR siya sa tao. Hindi po Mm, ganun. Dapat yung tatlong yon, yung mm, kahirapan sa one-on-one interaction, yung hindi nakakabasa ng non-verbal cues, tapos nahirapan mag-establish ng relationship. Lahat po ng yan present sa isang taong may autism. mhm. Tapos yung pangalawang bagay naman, yung presence ng repetitive actions and Oo, interest. For oo. example, hand Mm. flapping, ganyan. Lalo na kapag na-excite sila. Hindi mo talaga mapipigilan yun. Pag nag-hand flap sila, talagang hand flap ako. Parang out of nowhere, biglang mag-hand flap po sila. Ganyan. Though it's very Ah, normal para sa kanila. Pero mm. sa mga neurotypical na parang, alam mo yun, sasabihin na Mm. natin kung ano yung tingin natin sa kanila. Meron pa yung very rigid sila sa routines. I remember, Okay. I remember before pag pupunta kami ng therapy sa therapy ni Joseph, meron po talaga kaming dinadaanan na yun lang ang dadaanan. Pag hindi namin Oo. dinaanan, malilate na kami, kailangan naming balikan. Kasi Kil kung hindi magme-meltdown siya, uh magtatantrum siya. Ayaw Hindi yata siya, nila ng change, 'no? yes. Hindi sa ayaw, Oo. pero nahihirapan po sila sa change. Nahirapan. Opo, Na, sobrang okay. nahihirapan. Pero sa Mhm. awa ng Diyos, dahil sa therapist, yung anak ko po kahit na may change, okay na sa kanya. Sa ngayon. Opo, ayun. Tapos pangatlo, Oo. yung sobra pong fixated sila sa mga interest nila. For example, maghapon Hmm. nakatingin sa shadows, o kaya maghapon nakatingin sa dumadaan na sasakyan, o Sobrang kaya focus. sobrang focus, o kaya nakatingin lang sila sa wheels ng mga sasakyan, o kaya sa tren, o kaya sa puno, o kaya sa specific na kulay. Ganyan. Sobrang So focus so po habang talaga. naka-focus sila dun, may iniisip sila? Minsan po may iniisip sila, minsan it's a form of regulation and self-soothing nila. Oh. Mm. Si Oh, Joseph po, yung anak okay. ko, 3 Mm. years old, 2 years old, iisa lang po yung pinapanood niya na sa YouTube, yung Cosita. Naku po, naku, pag sinearch niyo po talaga yun, parang, ano ba tong, pinapanood niya yun ng batang to? Yung alien po yun, naku, dami to Cosita. Ay, ganun po talaga. Kaya yung sayaw niya, ganun-ganun din. Ganun-ganun yung sayaw niya. Pag sinearch niyo po talaga yun, matatawa kayo. Yung mga interest po na to, minsan may sense para sa mga Mhm. neurotypicals, minsan wala. Pero very focused lang po talaga sila. Yun po yung tendency. Mhm. At yung pang-apat po sa RRBI, ito yung hypersensitivity or hyposensitivity. Ibig sabihin ay sobrang sensitive at minsan naman Uh-huh. ay parang hindi sila sensitive. For example po, Mhm. si Joseph Mm. at the age of 2, na-diagnose po siya at the age of 3. Si Joseph po Okay. at the age of 2, tumatalon po yan na ang unang lalagpak sa kanya tuhod. Oh, Opo. wow.
Opo, Buti ano po, hindi na fracture. 'di ba po, bilang Oo. magulang yun yung maiisip ninyo. Oo. Nung kinausap namin yung isang doktor tungkol doon, sinasabi niya na kasi sensory, naghahanap siya ng sensory, maramdaman, may Mm. maramdaman, Mm. ganun. Kasi hyposensitive siya, parang hindi niya nararamdaman yung malalakas na mga yung mga light impact. Gusto niya yung mga talagang big yung impact sa mga Oo. joints niya. Kailangan Kaya may pag maramdaman siya. Opo, kaya minsan pag tumutukod po yan sa mga bed o kaya sa mga Oo. upuan, nakaganyan, yung joints. Opo. Oo. Pero ngayon napipigilan ko na po siya kasi malaki na rin. So, hindi na rin Mm. masyadong flexible yung mga ano May niya, mga yung mga, explanation pala opo, yung mga mga behaviors body nila, niya. no? Opo, Oo. meron po talaga. Tapos Aha. very sensitive din po siya sa food. Kaya very specific na siya na parang kanin lang o kaya maling lang yung kinakain niya. Tapos akong gagawin Mm. ko na lang, uutahan ko na lang siya na dudurugan ko siya ng pinong-pinong sayote. Ilalagay ko lang sa ilalim ng kanin. Yung parang mash na mash po, parang baby talaga. Para po magkaroon siya ng nutrients. O kaya haluan ko ng malunggay flakes yung kanin. Kasi po pag nakita niya lang yung kulay, uy, may kakaiba, ayaw ko na. Ganyan. Mm. Very Very, challenging pala maging naku mommy po ng talaga po. may Very autism. challenging po. Very Oo. challenging po talaga. Oo. Sa mga Kailangan ng ano. unang sa mga unang years po namin, iyak po talaga ako. Ngayon po tinatawanan na lang po namin. Oo. Anyway, sige. Ayan po. So, Ayan po yung mga sintomas. Doon po oo. sa mga patterns and behaviors, at least dalawa Aha. present sa isang bata may autism. Yung social communication, tatlo present, yung tatlong kahirapan. Sa patterns of Oo. behaviors, at least dalawa po doon present. So, Mhm. kapag nakita nyo po na nahihirapan siya makipag eye to eye, nahihirapan siya bumasa ng mga non-social cues, kahit ilang sigaw ka na, ayaw ka pa rin niyang pansinin. May mga sensitivity siya, nag-hand flap siya, nagla-line up siya ng toys, o kaya ng Mm. colors, pwede nyo na po siyang ipacheck or ipatingin Mm. hanggat maaga. So, obsessed ba sila sa ano, order, ganyan, sa Um, ah like Kasi po part inaayos ng, nila? opo, part po kasi ng kanilang, hindi po lahat Mm. kaya po yung pattern of behavior, apat po yun. Tas kahit dalawa lang po doon present. Kasi yung Mm. isa sa pattern of behaviors po ay insistence on sameness. Kaya may mga tendency po sila maging OC. OC, oo nga Mm. eh. So Oo. yung isang bata, pwede siyang magkaroon ng OCD paglaki. Kita Mm. niyo po yung tendency niya pagdating sa Mm. sa counseling and all. Mm. Kaya Opo. bawal galawin ano pag inayos na nila. Opo. Ngayon po si Joseph, kapag alam niya na yung therapy niya or yung mga topics niya sa therapy niya, doon po Oo. lumalabas yung pagiging obsessive niya o yung Oo. OCD niya. Mm. Yung mga ilalagay niya sa chart dapat pantay-pantay. Konting paling, tatanggalin niya lahat. Kaya po tumatagal yung therapy. Kasi po patanggal-tanggal siyang ganyan. As in po talaga, parang okay naman, Mm. pantay naman. Tama naman yung sagot niya. Pero Mm. dahil may konting paling lang na hindi sumegway lang na ganyan talaga, Ulit. paalisin niya lahat. Opo. Kaya ang strategy po namin, kapag okay naman, binablock na namin yung kamay niya. It's okay, it's fine. Mm. Ganyan. Kasi kung hindi Mm. po, mare-reinforce po yung OCD tendencies niya. Alright. Opo. Okay. So, siguro Ang haba, mamaya no? Oo, Parang kulang po yung 1.5 hours. kulang. Kailangan natin ng part 2 dito. Okay. So stay tuned po kayo, no? At pag-uusapan natin ngayong gabing ito yung tungkol nga sa autism, no? Or tinatawag nila autism spectrum disorder. So kung may mga questions po kayo, insights, comments, no? Feel free po na mag-comment sa ating comment section. And of course, ito po ay isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling. Kami po ay napapakinggan ninyo via online streaming sa febc.ph at sa atin pong cellphone app. Yan po ay FEBC PH Stream kung saang panig man ng mundo ay maaari nyo kaming pakinggan. And gusto po namin mag-shoutout muna sa ating pong mga kasama sa production, yung ating pong RTV team, mga broadcast engineers at yung mga nasa Bukawi Transmitter site. Yan, hello po sa inyo. And kung sa mga counseling concerns ninyo, para sa station na ito, magbigay po kayo ng message sa ating FB page. Yan po ay 702 DZAS Radio TV at pwede rin pong mag-message sa mga numbers na ibibigay ko kung kayo po ay Globe user. Ang number po ay 0916-296-6620
At kung smart naman po, ang number ay 0999-223-5671 or 0961-784-9351. Ayan. So, bago kami magbasa ng question, batiin ko lang din yung family ko dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung aking husband, si Dan, at yung mga anak ko, si Dustin at si Hazel, si Jai at si Dea, of course, si Dominic, si Don, si Dre, si Dale, at yung mga apo ko, si Chuck, si Dylan, hi Dylan, at si Sela Davin, ayan. At batiin ko na rin yung aking fourth child kasi birthday niya sa August 31, si Engineer Don Gomez. Ayan. And hello po sa mga taga Francisco Christian Alliance Church and of course sa amin po mga churchmates dyan sa Pleasant Christian Alliance Church. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Yan. Si Miss Connie, binabati ko na rin yung mga kasama ko sa Amara, si Rachel, si Marcia, si Aline, si Archie at si Kuya Eugene. Ayan, nandito yung ating friend, si Mommy Annie. Okay, so sabi po na ating letter sender, no? May boyfriend po ako, 17. At balita ko po ay may autism simula nung bata. Nahihiya naman po akong i-confirm sa kanya. Pero pinsan niya ang nagsabi sa akin, kailan lang. 4 months na po kami. Tong boyfriend niya siguro. Mahal ko po at okay naman po siya. Except na hindi po sociable gaya ko at mahina pong kumuha ng, eto na yung sinasabi mo, Mami Ani, mahinang kumuha ng social cues. Hindi niya po alam kung galit ako, nagsiselos, nagtatampo. Nakakapikon po talaga. Ayun, napikon. Ito po ba ay signs ng autism? Matutulungan ko po ba siya? Okay lang po bang tanungin ko o hintayin ko na lang na magsabi siya? And, ang dami yung question, ano? Worth po bang magstay ako sa relationship namin o red flag po ba ito? Ayun, ang daming tanong, Mami. Mami Ani, sige. Ano masasabi mo dyan? Ano po masasabi? Parang mas red flag pa sa akin na 17 years old lang po to. May boyfriend na. Maming-mami talaga. Teka lang ah. Mami ka talaga. Teka lang ah. 17 years old, may boyfriend. Alam ba na magulang mo yan? Joke lang po. Nang okray pa ng edad. Oo nga. Hindi, joke Sabi lang. siguro nung nagpadala, sagutin mo na lang kay. Pasensya na po talaga. Pero, ayan. De, joke lang. Siyempre, ginagalang natin yan kahit 17. Ako nga nung 17, nakailan na ba ako ng joke? Ikaw pala dyan. Ako pala yun. Teka lang. Oo. Ayan, nasabi ko na sa inyo po, di ba kanina, yung signs ng autism. Sabi niya Mm-mm. dito, mahina po talagang kumuha ng social cues. Nakakapikon. Ay, talaga po nakakapikon talaga. Ako po, may anak po ako autistic. Nakakapikon po talaga kahit tignan kong ganyan. Ayaw sumunod. Pandilatan mo na mata. Pandilata mong mata. Paghambalas mo, wala pa rin po talaga. Yes po. Sa mga may mga taong may mga taong may autism and autistic. Gagamitin ko po yung two terms na yun, no? Ay, disclaimer lang po. Ayun, so hindi naman po sa dinidisrespect po kapag gumagamit po ako ng autistic na term or kaya person with disability or person with autism, no? Yung dalawang po yun ay accepted naman sa community ng autism. Pero yun nga lang, Mhm. kailangan lang ng respect po. Ayan, may disclaimer pa. Kasi minsan po talagang nagdadragan yung mind ko yung sa paggamit ko ng mga Oo, terms. kasi alam mo, may iba masyadong careful. Ayaw nilang sabihin, ay, autistic Opo. yan. Ayan, Gusto oo. Sa nila, akin po, ano yan, may oo. autism yan. Yan. Sa Ah. ako po, okay lang po kahit sabi niyo autistic po yung anak ko. Kasi, yan, part is identity po talaga niya yan. Pero pag ano lang, pag as a way of teasing, yan. Yun na yung parang boundary. Yan. Mm, Anyway po, talaga may sa boundary. Okay. opo, sa question po ni number 1, Oo. yes po, isa po sa signs ng autism ay mahina po silang pumikap ng mga social cues. Social cues. Opo, o kaya ng mga Mm-mm. non-verbal cues. So, hindi po talaga nila malalaman not until sabihin po natin sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. For example, sa Mm. relationship ninyo, kung galit ka, sabihin mo sa kanya, I'm angry at you dahil ganito yung ginawa mo. It makes me angry kapag ganito ginagawa mo. Ayan, so simulan po natin maging empathetic and honest and open sa pakikipag-communicate sa kanila. Kasi Mm. ano po yan eh, black and white lang po talaga sila. Kung ano po So yung may sabihin nyo,
sa May pag-asa kanila. na na magbabago pa or magiging empathetic pa sila over Opo, time. yes, yes. Actually po, Mm. napaka ano po nila, isa sila sa mga taong very emotionally sensitive. Yun Oo. nga lang ay ano po, na mi-misjudge po sila dahil sometimes nga Mm. very direct sila Mm. sa kanilang mga sa kanilang mga sinasabi. Hindi dahil sa dinidisrespect ka nila, pero kung ano yung nakikita nila sa'yo, sasabihin at sasabihin nila. So kapag sinabi mo na maganda ba ako, mag-ready ka sa isasagot nila. Bagay ba sa akin yung damit ko? Wag mo silang tatanungin na ganyan kung hindi ka ready sa katotohanan. Kasi po very honest talaga sila. Opo. May Ah. pinapakinggan po akong isang counselor na autistic. And sabi po niya, minsan nag-away sila ng kanyang partner. And sabi nung partner niya sa kanya, umalis ka na. Umalis ka sa harapan ko. Kaya po ang ginawa niya, nag-impake siya ng gamit, umalis po siya sa bahay nila. And then hinahabol siya ng partner niya, bakit ka umaalis ng bahay? Sabi naman niya, kasi sabi mo umalis na ako. Ayan, kasi very literal po talaga sila. Literal. Opo. So yung sabi nga po ng counselor na yon, hindi ko na gets na alis lang muna ako sa harapan niya at that moment kasi nagagalit siya sa akin. Mm. So ang pick up niya na umalis ka na, break na sila, mga Kailangan ganyan. pala maging malinaw ang mga Maging malinaw po, wag po tayong sinasabi. mag-a-assume. Opo, wag po. Mm. I mean, I guess pati sa mga typical ones, no, wag tayong mag-a-assume. We have to be direct pag may hindi tayo Yeah, nauunawaan. sabagay. And sabi niya dito, sabi ng pinsan niya, Mm. yung pinsan niya yung nagbalita. And Oo. um, Tinatanong niya yata kung y- kailangan ba niyang tanungin or okay opo, lang ba opo, yun? ayan. So, para po sa akin, no, ayun, establish po natin yung honest and open communication. Okay lang po na na tanungin sila. At you have to be honest kung saan nyo rin nakuha yung information. Mhm. Opo. So, sa Kailangan bang maging maingat sa way of asking? Di O naman. yes po, kailangan po natin maging Kailangan maingat. ano? Huwag naman yung parang out of nowhere magtatanong ka or paggalit, autistic ka kasi, mga ganyan. Balita Mga ko ganyan. artistic ka ganun. Oo, balik na tayo ganito. Pero, Wag naman. ayun, yung parang ano talaga, heart to heart, yan. Heart to Heart to heart. heart na usapan talaga. Mm, Kasi if you're mm. in a relationship with an autistic person, I'm not saying na red flag to, katulad niyang tanong niya dito. Red flag po ba ito? Nilabel na kagad, no, ng mga autistic Oo red nga flag. eh. Wag po tayong ganun. Natakot siya. Oo, opo, wag. I guess ang dami nating nino-normalize sa society natin. And I think we also need to normalize that there are people who have different brain processing. But it Mhm. doesn't necessarily mean that they are red flags. Kasi kapag Mm. nakilala nyo sila na, you know what, they're very honest sa conversations. Oh 'Di ba? yeah. Eh, hindi ka niya lolokohin pag sinabi niya hindi ako ng babae, pangit yung sinasabi mong babae sa akin. Pangit talaga yung sa paningin niya. Walang walang wala talagang ibang Hindi ano, na walang ibang sinu-sugarcoat. option. Hindi, wala po silang gano'n. Walang So, ganon. opo, ayun. Okay. Kaya worth it bang magstay? Ang makakasagot lang niyan kayo. Oo nga Kung naman. worth it Oo. magstay. Oo. I suggest na i-weigh ninyo lahat ng options, the good Mhm. and the bad. Mm. You're 17 years old or yung boyfriend mo 17, I don't know kung 15 ka o 18 or Oo 20. nga. Hala. Pero according sa psychology, until 25 Oo, nagmamature nagde-develop pa, pa. yes, ang Oo, ating mga nagde-develop pa brain. yung brain. Yeah. Ayan. All right. So ngayon, that's my suggestion. Paki-weigh po Mhm. lahat ng options and Okay. Kung ready make a ba sound, siya, yeah. no? Anyway, sabi niya, mahal Yes. naman niya, di ba? Okay. Yeah. Sige, Opo. basahin natin yung susunod, Mami Annie. Ako Yes po ay po. isang mother, may 8-year-old son. Sobrang likot po niya at mahirap pong papirmihin. Kahit po ang mga teachers niya, yan po ang complaint. Madali daw pong mainip, biglang nawawala sa upuan at lumalabas, siguro sa klase. Baka daw po autistic ang anak ko, sabi ng teacher. Ano pong Mm. masasabi ninyo? Ginagamot po ba ito? Pinagpipray namin siya gabi-gabi kasi nag-aalala masyado ang tatay niya, hoping na through prayers, ma-improve po siya. Okay. So, 8 years Yes, old. salamat po. Yan, thank you Mm-mm. po sa question na ito. Gusto ko pong i-commend yung pagpe-pray po ninyo para sa inyong mga anak.
na may Mm. autism. And of course, gusto ko ring i-commend yung mga teachers dito na kapag may napapansin sila na behavior na disruptive, lalo na sa loob ng Oh, klase, yeah. ay pinapaalam sa mga magulang. Kasi yung iba po nag-escalate at yun yung mahirap. Ayan, so, okay. So, dito po, baka, sabi niya dito ay baka daw po autistic. So, I Mhm. would Hindi sila definitely sure. suggest, opo, I would definitely adjust to have him check po sa mga Alright. Mm. developmental pediatricians kasi sila po Mhm. talaga yung nagbibigay ng mga diagnosis. Yung mga Mhm. teachers po natin, they can tell us kung ano yung mga na-observe nila. Na-observe. Yes. At I think isa yun sa mga wisdom para sa atin ng mga magulang. Kasi tayo may observations tayo at yung ibang tao may observations din sa ating mga anak. Kapag nakarinig na po kayo ng observations na parang yun yung observation ninyo, parang kutob ninyo, ganun na, dalhin nyo na po Mm. sa sa mga professionals at sa mga Mm. developmental pediatricians kasi sila po or you know child psychologists. Kasi sila po talaga yung may right or sila po talaga yung may license para Mhm. mag-diagnose ng mga cases. Kahit po kanina sinabi ko sa inyo yung signs and symptoms, sa tindan niyo yung anak niyo or yung kakilala ninyo, hindi po yun enough para sabihin natin na diagnose sila. Kasi narinig ko sa radyo ganito. Hindi po. Kailangan po Mhm. talagang, legally or professionally may makapag-diagnose po Okay. sa Mm. bata. Kasi yung Mhm. interventions at yung iba pang mga benefits, government benefits and all, cards, dun po nakabase. So, Aha. kailangan po meron po tayong may pinanghahawakan tayong solid na diagnosis about it. Alright. Ayan, kasi Mm. sabi po dito, madali daw pong mainip, biglang nawawala sa Oo. upuan at lumalabas. Hindi po ito hindi lang po ito pang may batang may autism. Usually yung mga batang may ADHD, hindi po Mhm. sila mapakali sa kanilang mga upuan at Oo. kailangan din po silang May ipa-therapy. hyperactivity sila, no? Yes. Kaya po kailangan po talagang ipa-check para po makita nyo talaga ano po talaga yung case Mm. nung bata. And Mm. if kung ang anak po ninyo ay ma-diagnose talaga sa future na may autism, hindi po to parang spiritual battle, no? Na ililay hands lang natin biglang mawawala. Though hindi ko naman hinihinder yung power ng Panginoon para Mm. baguhin yung brain processing ng mga tao. Why Mm. not, 'di ba? Yun pala yung Mm. gusto ng Panginoon, yung siya yung humawak at magkaroon ng miracle and all. Pero kumbaga sa science, sa psychology, and sa medical field, ang autism po ay pagkakaiba sa utak. So, kailangan po dito ay therapy, interventions, Therapy. proper Mhm. support. Opo. Mhm. Alright. Sige. Thank you po ano sa question na 'yan at napakaganda po nung learning natin 'no kung paanong hina-handle 'yan ano lalo na sa mga teachers. Mm-mm. Dito tayo sa pang ano skip natin 'tong isa. Ako po ay single mom, online seller at may 5 taon na anak po akong suspecha ko po ay may autism. So, 5 years old. Mm-mm. Di po siya nakikipaglaro sa iba, bugnutin at medyo nahuhuli sa kung paano siya magsalita. Okay, Mm-mm. so may speech defect or Mm-mm. behind siya, no? Di Mm-mm. ko naman po mapatingnan sa doktor dahil wala akong budget pang check-up. Ang autism po ba ay gumagaling o magiging normal po ba siya habang lumalaki? Ano pong posibleng magandang gawin para umayos po ang paglaki niya nang hindi ako gagastos? Alright, Opo. so budget Mm-mm. problem, ano? Budget problem. Mm-mm. Ah, Unahin ko po yung ano pong posibleng magandang gawin para umayos po ang paglaki niya na di ako gagastos. Mm. Ah, Gagastos at gagastos po tayo. Yun nga lang, mababawasan yung gastos po natin kung tayong mga magulang, pag-aaralan po natin. Marami na pong mga Okay. videos, marami na pong resources sa internet na mga free na Mm. mapapakinggan ninyo para magkaroon kayo ng background tungkol sa autism. Meron din po ako sa Facebook ko binost. Hanapin Yung niyo po nasa si A3, hanapin Annie. nyo. Joke lang. Bakit hindi?
Joke lang. Hindi po, marami na po talaga na, marami na po talagang nagpo-post ng mga autism awareness videos. Ah, Hanapin niyo na lang po kung ano po yung you know, um, yung swak sa pangangailangan po ninyo. Ang autism po mm, ba ay gumagaling o magiging normal po ba siya habang lumalaki? Mababawasan po yung tendency niya pero hindi ang batang may autism po ay lifetime po ito. mhm. Mm-mm. So, ibig ba sabihin nun, Mami Annie, like yung mga repetitive, ano niya, pag-flap niya ng hands, hanggang lumaki siya, medyo may ganun pa rin ba siya? Yes po. Minsan nga Oh. nagchi-change pa. Mm, So, kapag may bago siyang, kumbaga, may bago siyang trip. Ayan. So, dati hand flapping lang, no? oo. Biglang nagkaroon na ng sway ng katawan. Oo, yun na yun Ganyan. na, yun naman siya. Opo, yun naman siya. Sa mga Ah, therapy po, ina-address po ito. okay. Pero sometimes, hindi lumalabas pa rin po talaga ito ng mga hindi sinasadya. Baka naghahanap lang sila ng ibang form ulit pagka natapos yung Opo, isa. opo. Pero yung anak ko po, hindi po nawawala sa kanya yung dancing. Dancer pala. Opo, talaga. Pag nakita niyo po siya, may marinig siyang kanta. Gaganyan siya. Papakinggan niya yung tunog, yung rhythm. Ayun na. Opo, gaganyan siya. O kaya may salamin, Ang gaganyan-ganyan siya cute. sa salamin. Opo, buti nga yun po yung kanyang Aha. steaming. Steaming po ang tawag doon, yung mga po, Oh, repetitive parang behaviors. nagre-release. Opo, kasi yung iba harmful yung mga steamings nila. Yun po yung, Mhm. so ito po yung sagot ko po dito. Ito po ba ay gumagaling? Nababawasan po yung kanilang mga tendency. Minsan nababago po ang kanilang mga tendency. Pero ang autism po ay lifelong journey po ito. Lifelong Oo journey. po, nung pinanganak ang isang bata ay may brain processing difficulty na siya or autism Mm. traits na siya. Hanggang po pagtanda niya, meron na po. Kaya po Meron na. important yung mga therapy. Kasi Mm. ito po yung magiging help para sa mga taong may autism na ma-manage po yung kanilang mga behaviors. Lalo na yung Mm. mga repetitive behaviors na parang, off sa society na ginagalawan natin. Ah, Ayun. So sabi alright. dito, wala siyang budget pampa-check-up. Oo nga Ayan. eh. Mahal po talaga ng mga pampa-check-up. Oo, yung Siguro therapy, kasi, mahal siguro, no? mahal po yung therapy. Bigyan ko po ng idea, parang nasa 800 Per session. to 1-2 per session. 1 hour So, ba yan? depende po sa sa papag-uusapan. Pero at least one Mm. hour po. Ganyan. Oo. Kaya po very important yung bill na naipasa po, na-file ngayon no, sa Congress na National Autism Care Act Plan. So Oh, hopefully ay meron na magtuloy-tuloy pala. po ito. Actually Mm. po, Miss May, may limang bills na Oh, ibig isinubmit na sabihin talagang ano na, rampant na Opo, tong case na to, parang no? actually nung buhay pa po I think si Miriam Defensor Santiago, nag-file din siya ng bill Mm. tungkol dito pero parang hindi pa nagagawa ng aksyon. Tapos may sumunod pa na Mm. mga bills. So parang I think nasa more or less 5 or 6 bills na sa Senado na di ko na po alam kung ano ang update. Pero ngayon po, may bagong ipinasa ngayong Meron na 2025. naman. Ito yung Mm. National Autism Care Act Plan. Kaya maganda po itong topic natin ngayon kasi mag-create po to ng ingay sa society. Kasi dahil po dito, baka mapansin na kailangan po ito kasi marami po undiagnosed cases. Oh. Opo. Hindi nila alam Um, autism pala, no? Kala mo, ano yes. lang. Yung iba po, lumaki na, Mm. kala nila katamaran lang yung na-experience nila sa elementary days nila Mm. or high school days nila. Yung pala autism traits na. Mm. Ganon. So, Nagkakaroon ng problem sa relationship, no? opo, yung pala, Oo, yun ang yun nga, yung problem. kanina po, di ba? Ay, Mm. napaka-insensitive naman yan, mga Oo, 'di ganyan. ba? Ang sakit ko Oo. naman magsalita, yung mga ganyan. Bakit hindi ka ma-close sa pamilya ko? Yung mga ganyan. Yun pala, dahil sa autism traits or Meron siyang tendencies. condition. Okay. Opo. Ayan So, na. I think sa mga LGUs, local government, may mga programs din po na Meron hindi din. man hindi man libre, Mm. pero subsidized. I Yun nga see. lang, we have to be patient na pumila, magpalista. Yun And lang I ang think, problema, no? Pag government, no? Pila talaga. opo, Miss May, ito yung masakit na katotohanan, no? Parang
last April, nung nagse-search ako para dun po sa autism awareness na videos na ipinost ko, parang nasa less than 100 lang po ang developmental pedia sa buong Oh, Pilipinas. wow. Less than 100. Pero hindi lang naman sila yung Pipilahan ka talaga. nagda-diagnose. Opo. Hindi lang naman Mm, sila yung nagda-diagnose. May iba pa po nagda-diagnose like child psychologist, ganyan, psychologist, yes. psychiatrist. So, opo. So sa mga hospitals, pwede po tayo magtanong or sa mga barangay Mm. or Oo. local units po ninyo. Mm. And I think sa USP po and sa UP, I heard before na UST and may UP. mga under training din. Yes, may mga under Mhm. training din sila, under training programs na nag-a-accept po sila. Yun nga lang, of course, uh, mga training programs po ito. So, we really need to be patient din dun sa mga Mhm. approaches and sa Okay. mga mag-handle sa ating mga anak. All right. Okay. Sige. So, puputulin muna natin yung pagbabasa ng questions dito, no? Kasi magbibigay tayo ng ilang minuto para sa ating mga announcements. But before that, gusto ko pong i-promote yung Amara for needs ng ating pong mga kagapay on counseling. Ang amin pong number sa Amara Counseling and Training Center ay 0995-203-2231 and we are located po sa number 3 Ligaya Street, Isadora Hills. Barangay Holy Spirit, dyan sa Quezon City. Malapit po yan sa Commonwealth Avenue. So we do individual, couples, and family counseling. Nagkikater kami ng mga tao with mental health problems, relationship, mga stress-related issues, behavioral trauma, mga ganyan. Ano. So just call us. No? Once again, yung number po ay 0995-203-2231. Ayun, okay. So ang dami pa nating natututunan ano, sa kondisyon ng autism. No? At mag-comment po kayo sa ating comment section. And let us hear from you. Samantala, magbibigay lang po kami ng daan. Saglit lang po ito. Huwag po kayong maglilipat ng channel. Very interesting po yung topic on autism ngayong gabi. So, magbabalik po ang Heartline Monday edition sa loob lang po ng ilang sandali. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po, welcome back at salamat po sa pag-antabay para po sa mga kakatutok lang. Nasa second half pa lang po tayo, pangalawang bahagi tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ito nga po inyong Ate May Gomez. Kasama po yung ating guest counselor, si Mommy, Teacher, Counselor Annie Molito Quinto. Ang dami. Ang daming dugo eh. Ang dami. Kasama po natin siyang tumutugon sa atin pong mga katanungan na binigay at sinabit sa atin ng mga natin kaagapay ngayong gabi. No? At ito po ay sumisentro sa usapang autism.
Batiin ko lang po yung ilang kaibigan ko dyan, si Pastora Eds Andayate, dyan sa Asian Theological Seminary sa Madriñan Street sa Quezon City. Ayan. And of course, mga kasama namin nila Mommy Annie dyan sa ATS, no? Hello po sa inyo lahat. Yung mga naging professor natin. Nalala po ba yung mga pangalan? Sila Sir Nolly Mendoza, sila Sir Boy Bautista, Sir Mel Go, si Sir Ado Gorospe, si Mama Tina Gorospe, no? At marami pang iba, at yung mga staff, ng mga alumni. Good evening po sa inyong lahat. And of course, tayo po ay na-request na mag-announce ng atin pong Thea Forum. Yan, ito naalala ko itong mga araw noon na tayo uma-attend nito. So, ito po pinababasa nila, no? Sabi pong ganyan, the recent statement of the Lausanne movement has reiterated the importance of making disciples. But what kind of disciples are we forming in the church? This October 7 to 8, 2025, Asian Theological Seminary will hold a theological forum entitled Until Christ is Formed in You. Wow. Discipleship, Spiritual Formation, and Transformation. ATS aims to present papers that will show intersection of discipleship, spiritual formation, and community transformation. We invite church leaders, marketplace ministers, seminary students, teachers, and everyone who wants to take part in intentionally creating a meaningful transformation in our communities through discipleship to attend this forum. So, early bird daw po, registration rate is 1,000 hanggang August 31. Ayan. However, yung regular forum rate is 1,200 at may iba pa pong discounts available. So, for your registration link, please visit the Asian Theological Seminary Facebook page. Ayun. Alright. So, attend na po, no? October 7 and 8. Okay, so basahin natin, sabi po na ating kaagapay, no? Minsan po, pina-counseling namin ang 7-year-old naming anak and pinapatingnan siya sa espesyalista. Pero di na po namin dinala. Tanong ko po, mas mabuti po ba special school for children with special needs namin siya i-enroll o sa regular school? Kahalo ng ibang mga batang walang ganitong kondisyon. May alam po ba kayong magandang school para sa mga katulad niya dito sa Manila? Okay, taga Manila sila. Na hindi mahal ang tuition fee. May specialista din po bang libre o affordable sa mahihirap para mapatingnan na rin siya? Okay, so yun, Mami Annie. Medyo ano talaga problem, no, pagka budget. Pag ganitong may mga conditions yung mga bata. What do you have to say? Yun po yung yung aking burden, no? Since last year. Kasi hindi naman last year, pero nung nag-start kami mag-therapy, yun yung mga conversation namin with my husband na parang papasalamat tayo sa Diyos kasi may trabaho tayo na papatherapy natin yung anak at may mga relatives din na nag-i-sponsor ng mga therapies. Sabi namin, paano kaya yung mga nasa laylayan? Ayun. And yun po talaga yung nasa isip ko at nasa puso ko nung nilabas ko yung videos ko nung last April kasi Autism Awareness Month, and then kakatapos ko lang din po nung certificate ko sa autism. Kaya ako nag-release ng public videos tungkol sa autism for the month of April, para kahit papaano makakapag-educate tayo ng mga tao. Ito yung sinasabi mong purpose. Yeah. Sabi po niya dito, mas mabuti daw po ba sa special school or sa confessional? Marami pong options tungkol dito, no? Pero isa po sa mga suggestions ko, balik po muna kayo sa specialista. Sabi po niya dito kasi pinapatingin pero hindi po naipadala. Pero balik po kayo kasi yung mga schools din, maghahanap din sila sa inyo ng mga legal documents tungkol sa case ng bata. Okay. Opo. Para, talagang ma-file nila na yung batang ito may special needs and all. Kasi, of course, kailangan nilang maging flexible sa sa pagtuturo sa mga strategies, lalo na sa ngayon, no? May tinatawag tayo inclusive education. So,
sa SPED po, of course, sa mga teachers dito trained sa pagka-handle ng mga batang may special needs. Okay. However, sa mainstream school, sa conventional, sa regular school, very limited lang po yung mga teachers very limited pa lang po ang mga teachers na may training to handle the child with special needs. And I heard some stories na sinabi nila na sometimes sa isang classroom, mag-a-accept lang sila ng 3 bata na may special needs para i-include sa kanilang klase. Pero ito po yung tanong ko, what about those undiagnosed kids? Ayun. 'Di ba? So let's say sa isang public school, allowed sila to handle 20, 30 kids, and then pwede silang mag-include ng 3 bata na may special needs. So may 3 na. What if may 2, 3 pa na undiagnosed sa klase? So imagine nyo po yung stress nun sa mga pamilya, sa teacher, sa school, at mismo sa bata. Oo Ayun nga. po. Oo, hindi lang Opo. pala sa adults, no? Pati sa bata. Yes po. Kaya po honestly speaking, complex po talaga at controversial itong inclusive education. Actually, yes. Sa friend ko, public school, nasa 40 to 50 yung estudyante niya ng kinder. Di ba? Ouchie po. Opo. Oo. Kaya po ito po talaga yung ko na sa mga magulang, hanap po talaga kayo ng paraan para po maturuan nyo din talaga yung inyong mga anak. Kasi po, ipinapasa pa lang po yung batas eh. I mean, nagpa-file pa lang po ng mga batas tungkol sa autism at di ko alam kung ilang years, 'di ba? Yung tatahakin ng mga bills na to bago maging batas talaga. So, may magandang school po ba? Actually, you can search naman sa mga local units, no? Local government units and sa net kung may mga schools na mga nag-accept at ilan po. So, I think you can communicate them directly pagdating sa ganitong mga usapin. And I think meron pa po isang option na hindi na sabi dito, homeschooling. Yun. Ako po ngayon nag-homeschool ako ng anak ko since may background po ako sa education. So, homeschool ko po sila hanggang sa kaya ko lang. Kapag hindi ko na kaya i-homeschool, yung mga subjects ay, beyond my comprehension na, and then I could send them sa regular school. But ngayon, I would say si Joseph po, yung aking autistic, he loves writing. He loves counting. Siya na mismo yung nagsusulat sa board, write the missing numbers. Siya gagawa ng kanyang mga sabi, wow, baka maging teacher ka ba sa Sabi, ang tagal mo mama magturo, ang tagal ako mo na daw nga eh. lang. Siya talaga kasi, ayun. So, ang very flexible din ng time ng homeschooling eh. So, kaya naging siya, swak sa amin it's because that's our, setup sa family. So, Pero ngayon, yung ganyang homeschooling, can you say na structured din yung pag-aaral? Hindi siya katulad ng traditional. Oo. Kasi parang, Yeah. I don't know if I'm right. Sabi nila parang kailangan ng structure ng mga bata na may conditions like autism. Yes po. Yes po. Sa may autism, kaya gusto nila ng mga visuals eh. Like, for example, mga schedules. Yan. Okay sa kanila yan. Sa ngayon si Joseph, kapag walang schedule, naiinip na siya. Mga ganyan. So, maghahanap na siya ng mga sensory niya. Ganyan. That's why kapag nakikita ko siya, naiinip na. Okay, maghahanap na ako ng mga activities namin. Ibig sabihin, naghahanap na siya ng activities niya. So, since open na siya to learn, kukunin ko yung chance na to. Na okay, let's learn. Ganun po. So, ganun po umuubra sa amin yung setup ng homeschooling, no? So, meron akong homeschooling program. So, ganun po yung, bibigyan nila kami ng lessons, ng mga quarter lessons, tapos maghanap din kami ng mga additional resources, bukod sa mga resources na sinesend nila sa amin, kung saan sa SWAC yung schedule, strategies sa pagtuturo sa mga batang may special needs. So, may specialista po bang libre? Affordable sa mahihirap? Naku po, panalangin po talaga na one day maging sana open nga po magkaroon ng ito. batas, no, na may ganyan Yes. Pero provision. sa mga hospitals, I think
like sa Quezon City, may Children's Hospital, may mga subsidized ano naman po sila. Meron. Yes po, may mga subsidized services naman sila. Yun nga lang, of course, yung wait list po, yun po talaga yung kalaban. Sometimes 6 months, years. Kami po, I think, sa amin, ang short lang like 1 month notice. Kasi, nung tinext kami nag-text kami, magpapaschedule kami, 6 months po talaga. Pero sabi Wow. namin, kapag may nag-cancel po, please inform us. Ika-cancel po namin lahat ng schedules namin just to accommodate your schedule. Ganyan. Kaya nung sabi, available kami on Monday, may nag-cancel. Ginrab na po namin talaga. Nag-leave na Bibitawan mo and talaga all. lahat. Opo, Go. kasi talagang kailangan po talagang i-prioritize yun kasi ang tagal po talaga. Kaya po, pwede po ba sa mga medical practitioners? baka po naantikain yung mga puso. Ayan. So, hopefully may ganito makapag-create ng program about this. Pero I think yung mga autism group like Autism Society of Philippines, nagkakaroon din po sila ng mga special programs. Antabay lang po kayo sa mga announcement kung kailan yung mga ito. Baka kailangan silang nagme-member sa mga ganyang Opo, yung mga GC, mga yes, Facebook, mga groups. mga Opo. groups, no? Para Yes po. updated sila. Alright. Opo. Okay. Sige, basahin natin yung next, no? Sabing ganyan. Hi, ako po'y 28, isang graphic artist. Ang pakiramdam ko po, may autism spectrum disorder ako. Based sa nababasa ko, nagre-research to. I wonder, baka may depression na din ako. Natatakot po ako manligaw o makipagkaibigan, baka walang may interes sa akin. Although close kami ng ate ko sa bahay at ng isang childhood best friend na kapitbahay namin. Okay na lang po bang ilimit ko ang circle of friends or influence ko para iwas feeling ng rejection? Unahin ko po yung question niya, no? Pero kukomentan ko rin yung mga naunyan niyang sentence. Sabi niya, okay lang po ba na ilimit ko ang circle of friends? Yun ang concern Yes. niya, no? Oh, yes ba? Yes, dire-diretso tayo dyan. Yes. Lahat naman po tayo, kahit neurotypicals, ako nga dati 1.5 yung friends ko sa Facebook. Ngayon, 500 na lang. Hindi. Pwede po talaga natin ilimit yung ating circle of friends. Lalo na kapag tumatanda tayo, nagkakaroon tayo Totoo ng mga yan. bagong definition ng friendship, acquaintance, close friends, and all. Less So, stress, I think, no? yes po. I think okay lang po yung mga healthy limitation ng circle of friends. Pero yung motive para iwas sa feeling ng rejection, ito po yung medyo malaking bat para sa akin. Or, ayun. Kung ang nagiging motive po natin ay umiwas sa mga rejection, hindi po natin maiiwasan yung rejections. Habang nabubuhay po tayo, autistic man tayo or hindi, we will Nandiyan talaga definitely, yan. yes, we will definitely experience rejections. And hopefully, hindi ito yung maging motive para ilimit yung circle of friends. Okay. At hindi ito yung maging limit para saraduhin natin yung sarili natin para sa mga taong gusto tayong makilala. Kasi, who knows na yung bago makikilala natin, sila pala yung makaka-help sa atin. Sino yung magiging new friends natin, sila pala yung dadagdag sa community natin na ginagalawan. So, it's okay to limit, but I think we have to be wise enough not to close our doors sa mga opportunities, lalo na sa pagkakaroon ng community. Sabi niya po dito ay nakakaramdam siya na may ASD siya based sa mga nababasa niya. I think may mga sites, online sites na po na for 16 years old and above na kahit pa paano nagbibigay ng idea kung meron tayong autism tendencies. So, kung gusto mong malaman, pwede kang mag-check muna doon and then eventually you can ask for a counselor pagdating sa depressions. Kasi itong mga depression issues na ito, I think kailangan may makausap ka tungkol sa ganito mga mental health concerns. Natatakot kang manligaw, makipagkaibigan, pero malaking step ang pagkakaroon ng closeness mo sa ate mo at sa childhood best friend. Pero yun nga sabi ko sa inyo or sa iyo, wag mo lang ilimit, wag mo i-close yung door para sa mga taong mas gusto ka pang makilala. Okay. Noted, Mommy. Ito yung susunod. Sabi ganyan, nabubuli po ang anak ko. Medyo
kakaiba po siya. Sabi po ng atin niyang nag-aaral ng psychology, baka daw po may autism itong bunso. Nasasaktan po ako kasi umuwi yan, nagkikwento na inaway siya, tinatawag ng mga tawag na hindi maganda gaya ng abnoy, autistic, minsan daw inaagaw ang bag, minsan ang baon. Buti po di siya lumalaban pero minsan po gusto nang sumugod ng tatay para kausapin ang mga nambubuli. At galit na ang tatay niya dahil parang walang tulong mula sa mga teachers or school staff o wala ring pumapansin na sa ginagawa sa anak ko. Yun, parang nabubuli. Marami na pong studies ang nag-conduct na yes, bullying is present usually sa mga schools, pero ang usual na victim po dito ay mga neurodivergents. So, yung Sila may mga yung cases po talaga. kapansin-pansin, ano? Opo, lalo na kapag feeling nila kakaiba sila and all. Mm-mm. At nalulungkot po ako, no, bilang magulang, walang magulang na gustong mabuli ang kanilang mga anak in any way. Physical, emotional, you know, mental, and ano man pong Yeah, of area sa course. buhay yan. Oo. Sabi po dito, sabi po ng atin niya nag-aaral psychology, baka daw po may autism. Katulad po sinabi ko, please have him check para alam po natin yung mga interventions. Pwede namang hindi pala autism, pwede namang intellectual disability. Meron din pong ganong tinatawag na neurodevelopmental conditions, no. Pero po itong parang inisa-isa nila na parang bullying way, like, you know, verbal and pag-aagaw ng bag, ng baon. Oo. This is a school concern. And this should not be happening sa school na kung saan pinagkatiwalaan natin yung mga anak natin for a safe learning environment. So, I think this year, there was an issue regarding bullying. Napakadami actually, ma'am. Yes, pero yung isang maingay po sa social media, no, I guess was in a province, na ang nangyari is sinuntok yung bata na wala yung teacher sa classroom. And then, after investigation ng school, sabi nila it's a more, teasing, pang-aasar, rough teasing, mga ganyan. And then, ang nangyari is, eventually, yung magulang, hindi sila na-satisfy doon sa report ng school. Ang ginawa nila is, sino nila yung school? And the school was sanctioned to give 650,000 for the damages and also for the attorney's fees. So, the school can be held liable po and responsible kapag nangyari yung bullying at hindi, walang action or hindi sapat yung ginawang action to address the bullying incident. Kaya po yung mga magulang natin, if you have this kind of incident, kahit sobrang simple lang po yan, na pang-aagaw ng feeling natin sobrang simple, pero sa bata, big deal po yan. No? Pag-aagaw ng bag o ng baon niya, report it immediately sa mga school authorities. So kapag hindi po sila naging responsible about it, then you can sue it. They should be responsible enough kasi it's mandated sa kanila. Anti-Bullying Act, come on, 2013. Yeah, and ang daming cases, no, Ani, na yung mga nabubuli. Some children would resort to self-harming, yung iba nag-attempt na to take their own lives, no, yung mga ganyan. So, hindi talaga kailangan binabaliwala because of the effect, no, sa person na nabubuli, lalo na kung wala siyang, yung alam mo yung feeling na wala silang kakampi, walang tumutulong, walang nagbibigay ng atensyon, yung ganyan, and paulit-ulit na everyday parang kailangan mong pumasok kasi pinapapasok ka ng nanay mo, samantalang you know what will happen, pag dumaan ka na naman doon, ayan na naman ulit. So parang very traumatic sa bata at of course andun na rin yung fear niya sa anong pwedeng gawin sa kanya, yung ganyan. But to make it balance, sorry Ate May. But to also make it balance, no, there are also incidents na parang ang perpetrator ng bullying incident is neurodivergent.
Ganun Kasi din, ano? parang, yes, parang Mm. baliktad naman. Kung sino Baliktad. yung may case, sila naman yung nakakapanakit ng iba. It's because sometimes nako-condition sila to do it. For example, nauutusan sila ng barkada nila, di nila alam that, Ah. you know, ano sila, neurodivergent pala sila, and then nagpa-follow sila yung traits nila and all. Pati yung mga conditions nila na kapag ginawa ko to, may reward sa kanila eh. So, nagiging, habit Oo. nila na Oo. saktan yung ibang tao dahil nakakakuha sila ng condition na, oy, I feel accepted. That's a reward. Mm-mm. So, Oo. sa autism training po kasi may ganong incident din. So, that's Yung why, feeling na they need to belong, no? yes, that's why it's very important. Kapag may bullying, neurodivergent man or neurotypical, report po kagad para Report ma-address yung talaga. needs ng lahat ng involved. Hindi lang yung victim, pero pati yung perpetrator ng, ng incident. Okay. Sige. Maganda tong susunod na question, ano, para sa mga church leaders. And sabi, magandang gabi po. May 2 bata po kami sa simbahan na may autism. Bilang mga Kristiyano, hindi naman po tamang i-reject o ihiwalay sila. Paano po natin sila mas maisasama sa mga aktibidad ng simbahan na hindi sila napipilitan o naiiwanan? Paano po ipapaunawa sa ibang bata na may kondisyon ang dalawa nilang kasamahan? O hindi na lang po ba kailangang ipaalam? Minsan po ayaw sila ng ibang bata. Thank you po. And buti na lang po talaga nasama to sa tanong na. Kasi po siya may Humabol. mga humabol. Kasi may mga and hopefully may mga church workers po na or Oo church nga, leaders na tama. nakikinig. Oo. And Mas aware hopefully, sila ngayon. yes po. And I really pray na magkaroon po kayo kung wala pa na awareness program. Awareness, Hindi lang yeah. sa may mga autism. Pero yung nung college ako may tinatawag kami specialized ministry eh. Opo. Sa So church? sa school po Sa namin school. kasi galing po ako seminaryo nung college. Hindi po ba halata? Banal. May halo. Hindi. Sinagot, Joke lang. hindi. Joke lang din. Hindi po, pero nung college kami, meron kami mga groups pagdating sa ministerial groups. At isa sa mga groups ay specialized ministry. So, under po nito yung mga ganitong may mga cases, Okay. mga special cases sa school, special needs and all. So, hopefully, mai-practice po ng church na magkaroon din ng ganitong program para po sa kanilang mga members. Sabi po dito, paano daw po natin maisasama sa mga activities? Huwag niyo po silang i-push. Sabi nga dito na hindi sila napipilitan. Opo. Sasama po sila kapag komportable po sila. So, ang maganda pong balik dito, ask the families what they need. Ayan. So, maganda po itong tinanong nyo dito sa tanong natin, paano sila maisasama. Ngayon po ibabalik ko sa inyo, tanungin nyo po sila kung ano po yung kailangan nila. Kasi, and then, you also need to make room to accommodate those needs, yung adjustments. For example, isuggest nila na sana merong sensory break room. Kasi sometimes ang ingay ng church, puro drums and electric ganyan. Pero yung anak ko kasi sensitive siya sa noise. Pwede bang may room na may TV naman na he can stay there while I can listen also to pastors preaching. Ayan. So, yun po yung sample ng mga accommodations. And I think hindi lang to sa church, no? Kahit nga sa schools, pwede pong magamit yun. And then, sa mga Sunday schools, involve nyo rin po yung mga loved ones sa Sunday school, no? It's one way of, paghihikayat sa kanila that they can also, they're part of the church. They're included, that they belong to your church. So sa mga Sunday school, Walang if there's discrimination. if there's a kid na nangangailangan ng tulong, i-welcome niyo yung family na, come on po, pasok po kayo sa classroom. You can sit beside the kid. Habang nag-activity sila, they can shadow, they can guide the kid sa pagko-color and all. And makikita nung ibang bata na, bakit siya tinutulungan ba? You can explain now to the kid na may different needs yung bata and all.
So, sabi po dito, paano daw po ipapaunawa isa sa ibang bata? Kapag minors po ito, very important yung consent ng family. Mm. Bago nyo po sabihin na, ay, yung bata to may special needs. Kung nag-agree sila na, sige po, pwede nyo pong i-disclose sa ibang tao na may special needs po kaming ah, anak, edi you have the right para sabihin na his brain is different or her brain is different, it process differently, mga ganyan. Pero kung wala silang agreement or hindi sila nag-agree na i-disclose yung case, you can generalize the kids that Mm. everyone here is different. Yan. Lahat po tayo ay may iba't ibang way kung paano Iba-iba. tayo Ah, matututo. And yes, so it's also a challenge for Sunday school department. Sunday school ba ito? Yes, a yeah, church Sunday na school. magkaroon ng different strategies para maunawaan ang kanilang lesson plans. So, hindi lang crayon and paper. Why not go to the nature? Lalo na kapag provincial to, no? Kailangan Very creative, ano? sensories and opo. So, Oo. hindi naman kailangan ng mahal na objects and all. Pero, just involve all the senses. Kasi yung may mga special needs, they're very sensitive pagdating sa senses. And they can learn. Pwede rin simple instructions na paulit-ulit. Like yung mga memory verses na may actions, they love it. Mga fill in the blanks, they also love it. So, there are a lot of strategies. Um, Ayan. So, kung mag-agree naman at magsabi na pwede nyo silang i-inform yung mga bata, and then you can tell the child. Wag mo nating mamalitin yung mga bata na, ay, bata pa, hindi nila maintindihan. I tell you, I told my second child, EJ, that Mm-mm. his kuya's brain is different at the age of 4. And right now, Oh, they can EJ is, understand na yes, young as that. basta gagamitin nyo lang po yung word na nauunawaan nila. Mhm. Si EJ at the age of 4, alam niya yung word na different. Tapos ini-explain ko lang din kung paano siya kakaiba. So for example, sabi ko din sa kanya, si kuya mo, hindi niya nasasabi kung ano yung gusto niya because it's difficult for him to talk. Ganyan. So sometimes he would cry aloud and sometimes he needs this. So ganun. Kaya kapag inaagawan siya, mas nagiging flexible siya na, okay, pag umiyak yung kuya niya, bibigyan niya ng item. Kahit ayaw ng kuya niya nung item, basta bibigyan niya. I mean, nagiging responsible po siya para dun sa kapatid niya. So they can understand. Kahit Mhm. pa sabi dito, yung ibang bata ayaw. Sa awa po ng Oo Diyos, nga. mag-aano po yan, mag-a-adjust sila to care for Mag-a-adjust sila others. later on. Yes po. Mm-mm. Ayun po. So, All right. please, churches, wake up, wake up, wake up. And even mga schools, no? Please include Kailangan us. talaga, oo, kailangan talaga ng awareness, no? Opo. Oo, Mm-mm. kasi ang hirap lang na, I think may client din akong ganyan na ah pinipilit siyang magstay doon sa room kasi sumigaw siya. Mm. Ayaw niya gusto niya nang lumabas, pinipilit siya na kumalma daw muna siya, ganyan, diyan ka lang. Sabi niya kumalma na naman daw siya. May Oo. condition nga din ito. Na lalo siyang umiyak dahil ayaw siyang bitawan ng teacher. Yeah. Ay, naku, lako kung hawak. Ay. Oo, hinawakan siya. Mm-mm. Sabi niya, sumasakit daw yung hawak. May Oo. hypersensitivity po siya. Oo, oo. Anyway, sige. So, Mm-mm. siguro yun na muna yung ating questions, and I think very informative yung naging discussion, Mm-mm. Miss Annie, no? Nagpapasalamat talaga kami dahil we have you tonight nga. Napakaganda po nung no, nung topic at I'm sure na kahit po tayo ay may anak man yan, estudyante, pamangkin, or whatever. Baka tayo din, may mga aagam-agam tayo, meron ba tayo nito? Maganda po talaga that sometimes may mga ganitong pag-uusap, no, para talagang yung awareness talaga ay nandoon dahil nga hindi naman ito isang noong panahon wala naman 'yan. Wala yung ganyan. Oo. No, kaya siguro marami po talagang adults right itong generation na ito na wala silang awareness sa mga ganito. We do not have ideas masyado sa mga like
paano mo sasabihin, kung ano ba mga signs niyan, saan ba nanggaling yan, paano Mm. gagawin. Okay, Mm. so there are a lot of things na natutunan natin ngayong gabi, no? And we thank you, no, Mami Annie, at sana nga, no, babalik ka. Nagpapasalamat talaga kami for your time tonight. Alam ko napaka-busy mo din. Lalo na sabi mo nag-aalaga ka ng isang neurodivergent na anak, no? At of Mm. course, yung dalawang cute mo pang 5 and 3 years old. Okay, so may Opo. final words ka ba, Mami Annie, sa atin mga taga-pakinig at na mga nanonood sa Facebook, sa YouTube at sa kanilang mga radyo? Well, di ko po napag-isipan yung final words ko. Joke lang. Pero ano po, isa sa mga natutunan ko tungkol sa autism, sa pag-aaral ko po, no, na once na in-include po natin sila sa community, sa mga accommodations and adjustments socially, no, pagdating sa social gatherings and all, hindi lang po sila yung nakikinabang. Lahat Mm. po makikinabang pagdating sa mga adjustment and accommodations. For example, magkaroon kayo ng sensory break room, no? Kapag ayaw mo ng noise, hindi lang naman pwede, hindi, okay lang naman kahit hindi ka neurodivergent, nasa loob ka, mag-pray ka doon, di ba? It's a prayer room for everybody. So, ito po yung sinasabi ko na once we include them, lahat po tayo included doon sa mga adjustments and accommodations na pwede nating maitulong para sa mga neurodivergents. And hopefully ay ma-stop po natin yung mga, mga stigma, mga kinakatakot natin. Hindi dahil sa takot tayo, magbibigay na tayo ng mga labels sa mga ganitong tao. Malawak pa po ang autism studies. Sobrang lawak pa po talaga. Mga padaplis pa lang po. Padaplis pa lang ba yun? Padaplis pa lang po talaga lahat. So, ayan. For example, maraming nagpo-post ng mga videos ng mga anak nila na parang nagwawala in public. So, paano yun, di ba? Kaya minsan natatakot yung mga tao mag-disclose eh. It's because sa mga stigma Yung and stigma. Oh. yeah, na pwedeng sabihin sa kanila and all. Actually, ang autism, it exists na po, no? It has existed years ago. Yun nga lang ay naibabaon po siya sa limot because of stigma. Kaya ayaw ng mga taong lumabas, ayaw mag-speak up, tinatago na lang nila. And the more nating itinatago, lalabas at lalabas nga po, di ba? Pero ayun, so we just need to embrace it. Neurodivergent, lahat po tayo kasama nito. No? It's an umbrella term sa lahat ng brain processing kinds. So hopefully Isa ay lang maging siya. open po tayo. Isa lang po talaga ang autism sa neurodivergence. Meron pang ADHD, meron pang neurotypicals, there are tic disorders pa. So lahat po ng ito ay umbrella term lang. Pero once na maunawaan natin na, ay, ito pala yung pagkakaiba ng brain. Makikita nyo rin yung magandang gawa ng Panginoon sa mga ganitong usapin. Yung causes po ng autism is, it remains a mystery. Wala pa pong nakakapagsabi talaga ng main cause ng autism. And I think ito po yung huli ko pong sasabihin tungkol dito sa autism. For me, autism is a mystery. I remember yung scripture na kung saan tinanong si Jesus kung sino nagkasala, yung magulang ba o yung taong may disability. Like, I think yung yes. And sabi ni Jesus is, wala. Hindi yung, neither, wala. So, hindi yung mga magulang niya or whatever. Hindi rin siya. Pero it happens because of for God's glory, So, I think ganito ko nakikita ngayon yung autism. Hindi rin naman madali. Hindi rin po talaga madali na makita ko tong autism ng ganito na sa perspective ko ngayon. Marami pa rin kaming pinagdaanan as a family. Pero ngayon, I see autism, sa pananaw ko, I see it on how God sees it. And sa ngayon, dahil gano'n na yung perspective namin as a family, we love everything about it. We love everything about our son and our family.
And not just us, pero yung ibang family din. Kahit neurodivergent, neurotypical, or ano man yung cases, mas nagiging bukas yung puso namin para sa community na ginagalawan namin. And I guess yung mga family na may mga neurodivergent na mga anak, isa sila sa mga taong very open and empathetic pagdating sa ganitong usapin. Compassionate. Malaki po talaga yung puso nila for this. Okay. Kaya po, ayan, hopefully ay lahat po tayo ay natuto, no? Natuto. Sa mga Natuto din kwentuhan, sa ako. tsikahan, sa ating Very helpful. kwentuhan po for this night. Okay, Salamat po, sige Ate po. May. So, thank you. Yeah. Thank you din, Miss Annie. Magpipray tayo, no? Sige. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Lord, we are especially thankful, Lord, sa gabing ito dahil kami, Panginoon, ay binigyan mo ng karunungan para ang topic na ito ay ilagay sa aming puso at isipan para pag-usapan sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sa mga katanungan na talaga pong na pumukaw sa amin pong mga isipan na ang ganitong kondisyon ng tao ay nag-e-exist talaga at ito ay inilagay mo sa mga taong nangangailangan ng pag-unawa at kami rin, Panginoon, na walang ganitong kondisyon ay tinuturuan mo na umunawa pa at maging mapagpasensya, mapanalangin, maunawain sa mga kondisyon ng iba katulad ng autism. And Father, we pray, Lord, sa mga nakikinig sa stasyong ito, sa programang ito ngayong gabi, kung sila man ay may mga kaibigan, kamag-anak, kanilang anak, kung kanilang estudyante, mga bata sa kanilang church na maaring may ganitong kondisyon. Lord, we pray na talagang magkaroon sila ng mas malawak na pananaw at pag-unawa sa kondisyon ng autism. And Father, thank you sa gabing ito dahil kami po ay talagang binigyan mo ng mas malawak na pananaw, perspective talaga na kailangan namin para mas maunawaan ang mga ganitong bata. At hindi po madali, ngunit marami kang tinuturo sa amin, Lord. Lalong-lalo na yung pag-ibig sa aming kapwa sa kabila ng kanilang mga kondisyon. And we thank you, Lord, sa buhay ni Mommy Annie Malito Quinto, Panginoon, sa kanya pong panahon sa gabing ito. Pagpalain mo siya at bigyan mo po siya, Panginoon, ng pagpalain mo yung kanyang ministry, Lord, lalo na sa kanya pong pagpapaabot ng mas heightened awareness tungkol sa kondisyon ng awareness ng autism rather. And thank you, Lord, dahil patuloy mo siyang ginagamit. And Father, we just pray na marami pa siyang matulungan sa aspetong ito. And thank you, Lord, sa programa ito, sa lahat ng bumubuo ng 702 DZAS, sa mga staff at sa lahat, Panginoon, ng anak mo na talagang ginamit mo para maging posible ang episode na ito ngayong gabi. Maraming salamat, Lord, and patuloy kang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Itong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so nais ko pong mag-iwan ng salitang ito mula sa salita ng Diyos. Mula sa awit sa 72, versikulo 12 hanggang 14, Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan. Mga taong mahihirap, sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Ayan, so inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po kami sa Ortigas Center, Pasig City. Kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Once again, maraming salamat, Mami Annie Malito Quinto, sa uulitin. And of course, sa inyo pong lahat, muli, maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa amin. Hanggang sa muli po, God bless you all. Bye! Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.